Magandang hapon po. Sinita at pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang navideohang pagkokontrol na isang bata sa manibela ng sasakyan habang nakakandong sa driver. Sinuspende ng LTO ang lisensya ng driver at nakatutok si Nico Wahe. Ayan o, babalik ka manibela. Balik. Balik ka manibela, pag ganun. Sa videong ito na naka-upload sa Facebook page ng Department of Transportation, isang bata ang nagkokontrol ng manibela ng sasakyan habang nakakandong sa lalaking driver. Maririnig sa background ang pagbibigay ng instruction ng ilang tao. Kanan, dito. Ayon sa pahayag ng Transportation Department, nangyari ang insidente sa parking ng isang mall sa Parañaque noong August 12. Ay, maskip ha. Gate ng DOTR, labag sa batas na paghawakin ng manibela ang isang bata. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Tapos tapos musmus pa. Agad naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver ng sasakyan. Pinagpapaliwanag ang driver kung bakit hindi siya dapat sampahan ng mga reklamo. Kabilang ang paglabag sa Section 4 ng Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act, kung saan nakasaad na bawal umupo sa unahan ng sasakyan ang isang batang edad 12 pababa, lalo kung umaandar ang sasakyan, maliban kung pasok siya sa height requirement. Makakasuhan ng driver ng isang motor vehicle na lalabag dito. Sa guidelines ng LTO alinsunod sa batas, nakaupo dapat ang mga bata sa Child Restraint System o booster seat na akma sa kanilang edad. Sa RA 11229, hanggang 12 years old ang edad ng mga batang bawal umupo sa unahan ng sasakyan. Pwede lang ang minor de edad sa front seat kung ito ay may height na 4 feet 11 inches at dapat ay properly secured ang seatbelt. Kasi ang problema sa pagiging pasaway, kung may maaksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon. Pinasusurrender na ang lisensya ng driver na suspendido na ng 70 araw. Alas 11 ng umaga sa August 20, pinapapunta ng LTO ang driver ng sasakyan sa kanilang opisina sa Quezon City upang magpaliwanag. Sinisikap pa naming hanapin at makunan ng pahayag ang naturang driver. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Kabi-kabilang baha at pagguho ang naitala sa ilang bahagi ng Cebu dahil sa matinding ulan. At sa Mandaue, isa ang natangay ng baha habang tinatangkang masagip sa Ragasa ang isang taxi. Nakatutok si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Tulong-tulong na ang mag-anak na ito sa Mandaue City, Cebu para ilipat sa mataas na bahagi ng bahay ang nakaburol na kabaong. Naabutan kasi sila ng matinding baha sa gitna ng lamay. Ang lola naman nilang natutulog, pinagtutulungan din nilang buhatin ng abutan ng baha ang kanyang hinihigaan. Ayon sa Mandaue City RRMO, nasa mahigit 600 pamilya ang apektado sa baha dahil sa pag-apaw ng Butuanon River. Sa barangay Paknaan, isa ang nasawi matapos matangay ng baha. Sinubukan naman ng habulin ng biktima noon ang isang taxi. Inakala raw nito na may sakay ang taxi kaya sinubukan niya itong iligtas. Pero kasama siyang natangay ng baha. Matinding ulan din ang naranasan sa Cebu City dahil sa localized thunderstorms. Umapaw ang sapa sa isang barangay roon. Rumaragasa rin ang tubig sa Guadalupe River na nagdulot ng pagkasira ng footbridge. Sa barangay Pulang Bato, isang parte ng riprap sa gilid ng sapa ang nasira dahil sa baha. Sa inisyal na bilang ng Cebu City Social Welfare Office, nasa mahigit 130 pamilya ang apektado ng baha sa Cebu City kagabi. Bukod sa baha, may naitala ring landslides. Ang bahay na ito, pinasok na ng gumuhong lupa. Ligtas naman ang 5 residente sa bahay. May lupa rin na humambalang sa kalsada, kaya halos 4 na oras stranded ang ilang motorista. Nakapagsagawa na ng clearing operations. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femery Dumabok, nakatutok 24 oras. Nakaranas ng malakas na ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila at Mindanao. Sa Ross Boulevard, sa bahagi ng Baclaran, naperwisyo ng baha ang mga motorista. Stranded ang mga sasakyan sa sukat dahil sa baha.
Ay sa uploader, tumirik ang ilang sasakyan dahil umabot na hanggang bewang ang baha sa isang bahagi ng kalsada. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila. Nagmistulan naman dagat ang ilang kalsada sa Cotabato City. Pahirapan ang usad ng mga motorista. Pinasok naman ng baha ang mga bahay sa Barangay Buhangin sa Davao City. Ay sa Pag-asa, localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan sa Mindanao. Nakaranas ng malakas na ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila at Mindanao. Sa Ross Boulevard, sa bahagi ng Baclaran, naperwisyo ng baha ang mga motorista. Stranded ang mga sasakyan sa sukat dahil sa baha. Ay sa uploader, tumirik ang ilang sasakyan dahil umabot na hanggang bewang ang baha sa isang bahagi ng kalsada. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila. Nagmistulan naman dagat ang ilang kalsada sa Cotabato City. Pahirapan ang usad ng mga motorista. Pinasok naman ng baha ang mga bahay sa Barangay Buhangin sa Davao City. Ay sa Pag-asa, localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan sa Mindanao. Inibisigan ngayon ang motibo sa pagpatay sa dalawang dayuhan sa Malate, Maynila. Itinumba po sila ng riding in tandem. At nakatutok si Jomar Apresto. Dead on the spot ang dalawang foreign national na yan matapos tambangan sa bahagi ng Malvar Street, Malate, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Ang mga biktima, malapitang pinagbabaril ng riding in tandem. Base sa kuha ng CCTV na ipinakita sa atin ng mga tauhan ng Manila Police District, makikita ang dalawang biktima na nakasakay sa isang taxi. Pinababa sila ng dalawang salarin at agad na binaril at kinuha ang kanilang mga gamit. Sabi ng isang saksi, nakatambay sila nang marinig ang ilang putok ng baril. Pagtingin namin, may dalawa ng nakabulagta. Yung isa, kinukuha yung mga gamit ng nakabulagta. Wala silang parehas helmet, tapos parehas silang naka-face mask, naka-sombrero. Tumanggi munang magbigay ng aktual na kopya ng CCTV ang barangay habang gumugulong ang investigasyon. Pero base sa kanilang monitoring sa CCTV, agad na hinabol ng mga nagpapatrulyang pulis ang riding in tandem. Bali ang umabol po na natin dun sa riding in tandem is mga temaryo po at meron pa pong sumunod na dalawang pulis na tumatakbo lang po. Nag-exit po sila ng Adriatico going to ng Alonso Adriatico po. Ang bali ang labas po nun sir, Bocobo na po ang Tagos. Ayon sa Manila Police District, parehong nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang dalawang biktima. Napagalaman din ng pulisya na isang lalaking marketing staff ng isang club ang kasama nila sa loob ng taxi bago mangyari ang krimen. Ito raw ang nag-alok sa mga biktima na magtungo sa kanilang bar. Dinala siya sa tanggapan ng MPD para sumailalim sa investigasyon. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga biktima bago ang pamamaril. 2 basyon ng bala ng hinihinalang 9mm pistol ang narecover sa crime scene. Inaalam pa ng otoridad kung ano ang nationality ng mga biktima dahil walang ID na nakuha sa kanila. Pero isang opisyal ng Manila Koreatown Committee ang nagtungo sa crime scene. Patuloy naman ang backtracking at hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang riding in tandem at malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Mag-iimbestiga ang Quezon City LGU matapos mahuli ang isang tauhan sa City Hall na fixer umano ng mga papeles na peke pa. Ang isang nabiktima niya nawala ng milyon-milyong piso. Nakatutok si Katrina Son, exclusive. Nung tinawagan po kami, para po kaming may himatay, hindi. Kasi po, niloan lang po kasi namin yung mga binayad po sa kanya. Inakalang mapapadali ang paglalakad ng mga papeles. Pero sa huli, nalagasan ng milyon-milyon si May, di niya tunay na pangalan. Dahil iyan sa babaeng nagpakilalang taga City Hall na anyay handa raw lakarin ang mga kailangang permit para muling buksan at ma-renovate ang kanilang dialysis center na nagsara nitong pandemic. Sabi po niya, tamang-tama dahil malakas ako sa City Hall, sa accounting department ako nagtatrabaho. Ako yung humahawak ng payroll ng mga taga City Hall. Nagtiwala raw siya sa kagustuhang matapos agad ang renovation. Pero panay raw ang hingi sa kanila ng sospek ng pera. Pinipilit din daw silang mag-advance ng renewal permit. Kung hindi, baka ipasara raw ang dialysis center.
Dahil nagdududa na raw si May, pina-verify niya sa Quezon City Hall ang mga hawak nilang permit galing sa suspect. Ang resulta, peke ang mga dokumento. Laking panlulumo ni May dahil umabot na sa mahigit 4 na milyong piso ang nakubra sa kanila. Wala na po kami trabaho ng kapatid ko kasi po kami nagtatrabaho eh. Yung life savings po ng pamilya namin napunta na po doon. Kaya nagpatulong na sila sa mga otoridad. Sa isang fast food restaurant sa Quezon City, doon kinatagpo ang babaeng suspect. Inabutan siya ng brown envelope na ang laman, marked money na nasa 800,000 pesos. Umalis saglit ang babaeng inabutan ng sobre, pero pagbalik, nilapitan siya at hinuli ng mga operatiba. Ang suspect na pag-alamang accounting aide 3 sa accounting department ng City Hall. Ayon sa mga otoridad, matagal na raw itong ginagawa ng suspect. Pag natunugan niya yung isang building ay nagpapa-renovate or kailangan ng isang permit, lalapitan niya. Tapos mag-offer siya ng mag-assess, mag-process na lahat ng dokumento. Tapos hihinga niya ng pera. Tapos takutin niya muna na ito ay malaki ang penalty niyo. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa mga reklamong robbery, extortion at estafa. Inaalam din kung may kasabot siya sa City Hall. Giit ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi nila kinokonsinte ang korupsyon at handa raw silang umaksyon sa anumang irregularidad o paglabag ng kanilang mga tauhan. Hindi rin anya kailangan ng fixer para kumuha ng mga permit dahil maaari na raw malakad ang mga yan online. Pwede rin daw tumawag sa kanilang hotline. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa sa loob lang ng 2 linggo matapos ang habagat at mga sunod-sunod na bagyo nitong Hulyo. Ayon sa DOH, mahigit 15,000 ang mga naitalang kaso ng dengue nitong July 13 to 26 kung kailan naramdaman ang epekto ng habagat at ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. 7% itong mas mataas sa mahigit 14,000 kaso noong June 2 to July 12. Sa mga kaso ng leptospirosis, mula sa halos 200 kaso araw-araw noong August 3 to 9, bumaba sa 10 kada araw ang naitalang kaso nitong August 10 to 14. Sa ngayon, halos 4,000 kaso ng leptospirosis ang naitala mula June 8 hanggang August 14. At nananatili pong naka-alerto ang mga DOH hospital at halos 15 leptospirosis fast lanes sa buong bansa.